Kaya ang taong iyon ay papasok sa lugar ng malinaw na ilusyon, ngunit ang dahilan ay hindi pa malinaw. Agad niyang kinuha ang telepono, nag-aalala siyang sinabi, kailangan ko ring tumawag ng madalas sa mga magulang ko. Kim Xiaoyu, dapat ka ring tumawag sa kuya mo at paalalahanan siyang mag-ingat. Nagpakita si Qin Feng ng tila walang pakialam. Yene, hindi ako kusang makikipag-ugnayan sa kanya. Ang taong tulad niya, mas mabuting mawala na lang. Sa panahong ito, si Qin Feng ay nakatingin ng matindi sa mga daliri niyang may suot na pulang singsing kasabay ng abiso. Ang mapangahas na kamay ay matagumpay na nag-evolve, ang mapangahas na kamay mula tanso ay naging ginto. Ang kasanayan sa sistemang assassin ay maaaring gamitin sa mga halimaw na may 20% hanggang 70% na tsansa na makakuha ng karagdagang gantimpalang loot. Natutunan mo ang mapangahas na kamay plus. Mahinang kumunot ang kamay, kumislap ang gintong liwanag kasabay ng abiso ng sistema. Matagumpay ang kasanayan ng mapangahas na kamay sa paghuhusga, nakatanggap ka ng 2 puntos ng ebolusyon, nakatanggap ka ng 46 araw na buhay. Maaaring ipagpalit. Napangiti siya ng malakas, haha, hindi pa rin ako nawawala ng sigla, at nakakuha pa ako ng 2 puntos ng ebolusyon. Kailangan ng 3 puntos para ma-evolve at ma-upgrade ang mapangahas na kamay sa +3, maganda. Hindi magtatagal ay makakamit ko ang 100% na tsansa ng karagdagang loot. Pagkatapos ay ginamit niya ang kasanayan ng Stealth Shadow upang hindi matuklasan at naalala niya sa sarili. Siguro nalaman na ng mga bansa sa mundo ang problemang ito. Dumarami ang mga taong sumisiksik sa laro, kailangan kong pabilisin ang progreso. Una ay isuot ang mga kagamitan na maaaring gamitin ang bato. Pagkatapos ay nag-abiso ang sistema na na-equip ang Corrosive Pain Team, Tanso, Attack plus 35, Agility plus 4. Kinakailangang kagamitan level 1. Mabilis na sumanib ang katawan sa dilim, nagplano siya ng estratehiya. Hindi magtatagal ay mapapansin nila na ang mga kasanayan at kagamitan sa larong ito ay maaaring gamitin sa realidad. At pagdating ng oras ay lilitaw ang mundo upang maglaban-laban para sa mga kasanayan at kagamitan. Kailangan ng 2 kondisyon. Una, ang antas ay dapat umabot sa level 1-0, pangalawa ay sapat ang buhay na maaaring ipagpalit. Kung papatayin ang mga maliit na halimaw ay mabagal ang pag-abot sa 2 kondisyon, kailangan kong hanapin ang mas malalakas na boss. Biglang may narinig na tunog malapit, kulay ng takas. Nakatingin siya mula sa taas pababa, may narinig na boses na nagbabala. Mag-ingat! Isa itong pulang halimaw na may bibig na puno ng matutulis na ngipin na may impormasyon. Mabilis na tumatakbo, 2 kalidad, tanso. Nakita ni Qin Feng ito at napangiti sa sarili, mabilis tumakbo, haha, tama nga, kapag inaantok ay may tumatakbo na parang unan sa ulo. Biglang napansin niya ang isang binatang may hawak na kalasag na pamilyar ang mukha at naalala. Sandali, iyon ay si Wang Meng, hindi inaasahan na makikita siya dito, parang totoo na ang alamat. Sabi nila, nang pumasok si Wang Meng sa larong Miandan, agad siyang bumuo ng isang koponan. Lahat ng 6 na manlalaro ay may nakatagong propesyon. Itinaas ni Wang Meng ang kalasag at sumigaw, ito ang kalasag ng Miandan. Pagkatapos itinaas niya ang kalasag na naglabas ng makinang na gintong liwanag patungo sa mabilis na halimaw, naalala ni Qin Feng. Ang nakatagong propesyon ni Wang Meng bilang mandirigmang Miandan ay may dobleng base na katangian kaysa sa karaniwang mandirigma. At mayroon pang kasanayan na unbeatable strike. Itinaas ng red hair girl ang kanyang kamao, ang gintong singsing ay patuloy na umiikot. Pagkatapos ay itinapon niya ang singsing patungo sa halimaw, bumaba ang health bar ng 70. Tahimik na pinuna ni Qin Feng, ang pinsala ng spell ng prophet ng mage system ay doble ng karaniwang mage, kasabay ng prophetic fireball. Isang binata ang patuloy na nagpaputok ng pana patungo sa halimaw, ang nakatagong propesyon ng bowman ng maliwanag. May dobleng katangian kaysa sa karaniwang bowman. Kasama ang kasanayan ng rapid fire. Ang kaibigan niya ay may hawak na aklat na kumikislap ng asul na liwanag. May nakatagong propesyon bilang pari na may kakayahang magpagaling ng doble kaysa sa karaniwang pari. At may kasamang group healing skill mula sa simula.
Ang mga fireball at mga palaso ay sunod-sunod na inilalabas, ngunit madaling naiiwasan ng halimaw tulad ng pangalan nito. Lumitaw ang kalasag na ginawa ni Wang Meng, may mga patak ng tubig, sumigaw siya ng malakas. Nag-alala ang binatang nagbabato ng pana, hindi pwede, sobrang bilis ng boss na ito, mahirap tamaan mula sa malayo. Nag-utos si Wang Meng, pari, pagalingin mo ako, ang iba ay magpatuloy sa pag-atake, patayin ang boss na ito. Palibutan siya ng mga plus sign na nagpapakita ng pagdagdag ng buhay. Napangiti si Qin Feng sa sarili, patayin ang boss, ang pangalang Wang Meng ay masyadong optimistiko. Tumingin siya sa madilim na bundok sa paligid at naisip, nakalimutan niya na ito ay isang ligaw na lugar, kung magtatagal ang labanan. Madali itong makakaakit ng iba pang mga halimaw. At nangyari na, may dalawang halimaw na lumitaw sa likod ni Wang Meng. Nakita ni Qin Feng ang mga ito at naalala, mga pulutan, pangalawang antas na karaniwang halimaw. May madilim na kayumangging alikabok sa katawan, dalubhasa sa mga atake mula sa malayo. Isang tao ang may hawak na espada na sumugod at sumigaw, mag-ingat. Ang espada ay malakas na hinataw patungo sa halimaw. Nagulat si Qin Feng, magaling, may nakatagong propesyon na hindi pa niya nakita. Mahigpit na hawak ng binata ang espada at sinubukang hilahin pero hindi niya ito magawa. Nakita ang health bar na 33, mumurahin niya. Mataas ang depensa nito. Biglang bumuka ang bibig ng halimaw at sumuka ng kulay abong asul na likido. Lumayo siya mula sa likido at sumigaw, delikado, ito ay poison, bumagal na ang galaw ko, yee. Sobra na, narinig ng red hair girl at napailing, grabe talaga. Nang makita ang halimaw na inaabot siya ng mahabang daliri, sumigaw siya, tulong. Ang anyo ni Qin Feng mula sa itaas ay bahagyang gumalaw. Isang asul na liwanag ang dumaan, ang ulo ng halimaw ay naputol mula sa leg. Napahinto ang binatang nagbabato ng pana. Napanganga si Wang Meng sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Hindi rin nakaligtas ang pari, nakatitig na lang. Nagulat ang red hair girl at sumigaw. Isang suntok lang ang nakapatay sa pulutan. May tumutulong ba sa atin? Tumigil ang binatang may hawak na espada at nagsabi, kahit nag-Reaper level 1. Kailangan nating isurround ng higit sa 1-0 tao para mapatay ito. Pero ang pollutant level 2 na ito ay halos agad na napatay, paano nangyari yon? Para patunayan, muling kumislap ang asul na liwanag, tao, manatili ka sa ulo. Ngayon lang siya naniwala at sumigaw, totoong assassin ito, Dudley, nakita mo ba kung sino yon? Umiling ang red hair girl, hindi ko nakita. Agad na sinunggaban ni Wang Meng ang pagkakataon at sumigaw, sana ang taong ito ang dumating para tulungan tayo, huwag magpahina. Tuloy lang ang laban. Tumayo siya at tumingin sa halimaw, nag-utos, ngayon ay natira na lang ang mabilis na tumakbo, panatilihin ang ritmo. Natanggap ni Qin Feng na nakahiga sa puno malapit dito ang abiso, napatay mo ang pulutan. Doble ang puntos. Nakatanggap ka ng 40 experience points. Nakatanggap ka ng 1 punto ng ebolusyon, nakatanggap ka ng skill book na Toxic Dart, karaniwan, nakatanggap ka ng 8 araw na buhay. Maaaring ipagpalit. Napaisip siya, Toxic Dart, ito ay skill na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa malapit at mid-range, maganda, ay evolve agad. Nag-abiso ang sistema, Toxic Dart plus 2. Puting bituin, kasanayan ng assassin system na maaaring itapon hanggang 14 na metro ang saklaw. Toxic Dart ay magdadagdag ng 120 pinsala at dagdag na poison status. Cooldown na 5 segundo, kinakailangang matutunan sa level 2. Napakalason, nagdudulot ng 50% tuloy-tuloy na pinsala bawat segundo. May kasamang weakness effect na tumatagal ng 5 segundo, hindi pwedeng mag-stack. Habang inaatake ng mabilis na halimaw, itinaas ni Wang Meng ang kalasag upang hadlangan. Parang isang paa nito ang mabilis na sinunggaban ang pagkakataon at tinusok ang tiyan. Itinulak palabas ng kalasag at sandata ang buong katawan na naangat sa ere, sumigaw siya sa sakit, Diyos ko. Nag-alala ang binatang nagbabato ng pana at tumawag, Wang Meng, ang pari ay mabilis na bumuklat ng libro, hindi na kaya. Hindi na mababawi ang dugo. Kahit na may dugo sa bibig, lumingon si Wang Meng at sinabi sa lahat, tumakbo kayo, tumakbo kayo. Isang asul na liwanag na may bilis ng ilaw ang biglang sumugod.
Ito ay tumagos diretsyo sa mata ng halimaw, ang baras ng dugo ay nabawasan ng 845, tinamaan ang mahina. Nagulat ang priest at napabulalas, ano ba yun na sa isang kisap mata ay nawala na ang kalahati ng dugo ng boss. Sa sugat sa ulo ng halimaw, ang mabilis na tumatakbo ay patuloy na sumasabog ng asul na likido, ito ay huminto at sumigaw ng chay, chay. Si Wang Meng ay itinapon sa lupa at sumigaw, nasira ang utak. Ang halimaw ay sumigaw ng matindi sa sakit. Ang baras ng dugo ay patuloy na bumababa dahil sa 4 na sunod-sunod na pagbawas ng 324, pagkatapos ay bumagsak ito ng mukha sa lupa. Lumabas ang abiso, ang porsyento ng pinsala mo ay higit sa 70%, ang loot ay sa iyo, napatay mo ang mabilis na tumatakbo. Antas na nagiging hayop. Nakakuha ka ng 600 puntos ng karanasan, binabati kita sa pag-angat mo sa antas 3, binabati kita sa pagtanggap ng 2 puntos ng ebolusyon. Nakatanggap ka ng 55 araw na buhay, maaaring ipagpalit. Napansin ni Qin Feng ang nangyari at nagulat, hindi inaasahan, ang tuloy-tuloy na pinsala ng lason na shuriken. Kaya nitong maapektuhan ang passive skill ko. Kapag pinagsama sa potensyal, maaari akong mag-transform at maghagis ng walang katapusang shuriken sa unang at gitnang yugto. Walang halimaw na makakatapat sa akin. Nang makita ni Wang Meng ang bangkay ng halimaw na unti-unting naglalaho, natakot siya at napaisip, sa katotohanan, sa ganitong pinsala. Tao pa ba ito? Nang mawala ang halimaw, bulong niya, nawala na ang liwanag ng loot. Pinipilit niyang tumayo ng may sakit, nagpalad at nagpasalamat sa 4 na panig, Ubo, kapatid, hindi ko alam kung anong Diyos ka. Pero salamat sa pagligtas ng buhay ko. Isang malamig na tinig ang sumagot, salamat sa akin. Sa ligaw na lugar na ito, huwag basta-basta magtiwala sa iba. Naiintindihan ni Wang Meng ang sinabi at hindi nakalimutang magsabi sa mga tao sa paligid. Naiintindihan ko na, salamat sa paalala ni Grandpa Li. Hindi ko na istorbohin si Grandpa Li sa pag-check ng kagamitan. Ako si Wang Meng, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, pumunta ka lang sa akin. Sumagot si Dudley. Grandpa Li? Una, ako si Batch Bituin, maaari ba akong makipag-alyansa sa'yo? Agad na hinila siya ng taong katabi, huwag ka nang magsalita pa, tara na. Tumingin si Qin Feng sa kumikinang na bola sa kanyang kamay at naisip, hindi masama si Wang Meng, mapagkakatiwalaan siya, at higit pa rito. May suporta pa siya mula sa malakas na gobyerno. At sapat ang kanyang yaman, ito ang kulang sa akin, isang matatag na channel ng pagbebenta. Para maibenta ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko na kailangan. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng kasakiman, pagkatapos ay nagpakita ang sistema ng abiso, binabati kita, nakatanggap ka ng 3 puntos ng ebolusyon. Nakatanggap ka ng 55 araw ng buhay, maaaring ipagpalit. Nakuha, sabi niya, Military Family, Sprint, Bronze, naka-equip, Military Family Sprint. Bronze, naka-equip na Assassin System, Physical Defense plus Main, Resist lahat ng elemento plus 5, Recovery Speed plus 15%, kinakailangang Equipment Level 2. Dahan-dahan siyang bumaba, nagsalita si Zheng Li. Hindi masama ang ani natin sa pagkakataong ito, marami pa akong mga kagamitan at aks na libro para sa iba pang mga propesyon. Kapag bumalik si Baluday sa bayan, ipapalit ko ang mga ito sa buhay na maaaring ipagpalit. Sa kanyang mga mata ay sumilay ang matalim na tingin, malapit na, ang bilis ng aking pag-unlad ngayon ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa nakaraang buhay ko. Song Fei, hahanapin kita agad. Matapos ang ilang sandali ng hindi tumitigil na pag-atake ng mga halimaw, nag-ipon si Qin Feng ng lakas sa isang tabi at lumikha ng isang proteksyon na pader laban sa mga halimaw. Sa tabi, ang grupo ni Zheng Li ay nahihirapang ipagtanggol ang kanilang sarili sa bawat atake. Isang tao sa grupo ni Zheng Li na may hawak na espada ay nagulat at sumigaw, hindi na ito maganda. Dumarami ang mga halimaw, tumakbo na tayo. Samantala, napansin ni Wang Meng na may ilang tao sa grupo na nakatigil lang, kaya nagtaka siya at tinanong ng malakas, ano nang ginagawa niyo dyan? Nang tumingin siya, namangha siya at nagtanong sa sarili, ano ba ito? Sa harap ng grupo, lumitaw ang isang higanteng halimaw na may napakaraming mata na nakakalat sa buong katawan at may butas sa tiyan.
Hindi nakapaghanda ang grupo nang biglang lumabas mula sa tiyan ng halimaw ang isang malakas na enerhiya na kulay lila, parang matutulis na mga baging na tumama diretsyo sa grupo. Sa loob ng ilang sandali, nawasak ang grupo at napilitang umatras. Bumalik si Wang Meng na may mga matang puno ng pagkabigla at sabi, "Peste, palaging grupo ang mga halimaw at tumataka sila kapag mahina ang kalusugan nila." Sa tabi, ang binatang may gintong buhok ay nagmadaling nag-udyok, "Kailangan maabot ang antas 3 para makalabas tayo." "Paano natin maaabot ang antas 3? Narinig ito ng isa pang tao at sumagot, "Mukhang kailangan nating magtipon ng mas maraming tao. Kung hindi sapat ang 3 para bumuo ng isang koponan, maaari tayong gumawa ng koponan na may 6 o kahit 10 tao." Ngunit may sumalungat, "Sa palagay ko hindi ito epektibo. Nakakita na ako ng koponan na 10 na natalo sa isang grupo ng mga halimaw. At masyadong maraming tao ay makakaakit sa kanila." Kanina, may isang grupo ng 40 tao at naakit nila ang isang halimaw na nakapatay ng higit sa 30 sa kanila gamit lang ang isang skill. Sa kabilang banda, ang grupo ni Zheng Li ay nasa parehong kalagayan ng pagkatalo. Malungkot na sabi ni Zheng Li, "Kung hindi natin maabot ang level 3, mananatili ba tayo dito magpakailanman?" Natakot ang isa sa grupo, "Pumunta tayo dito pagkatapos matulog." Sa madaling salita, lahat tayo ay mawawala ang malay. Kung hindi tayo makakalabas sa laro, baka mamatay. No direct corresponding sentence found in the given translation except for this exact phrase. Sa tabi, ang yellow hair boy ay nagmadaling nag-udyok, "Kailangan nating maabot ang level 3 para makalabas sa laro." Nagdinit-nit si Zheng Li, "Anuman ang mangyari, hindi tayo dapat mamatay muli." Sa puntong iyon, lumabas ang leaderboard ng mga trabaho. Unang pwesto ay si Dark Assassin, pangalawa si Wang Meng, pangatlo ay isang mandirigma. Tumingin si Zheng Li nang nagulat at naisip, bakit ang Dark Assassin ay mabilis mag-level up? Siguro alam niya kung paano tayo dalhin sa level 3 at makalabas sa laro. Pagkatapos ay iniutos niya sa isang miyembro ng grupo, "Tulungan mo akong ipakalat ang balita. Kapag naabot ng Dark Assassin ang level 3, bibigyan ko siya ng 1 milyong cash." Nagulat ang isa, "Ano? 1 milyon?" Mas naging determinado si Zheng Li, "Hindi ako naniniwala na hindi siya tatanggi sa 1 milyon." Samantala, patuloy na pinapatay ni Qin Feng ang mga halimaw kaya patuloy ang mga abiso. "Napatay mo ang pollutant level 2, nakatanggap ka ng 20 experience points, nakakuha ka ng 1 point ng ebolusyon." Matapos basahin ang mga abiso, nasiyahan siya at naisip, "Sige, sapat na ang aking mga puntos ng ebolusyon." Hindi na nag-aksaya ng oras, ginamit niya ang evolution points para makuha ang greedy hand. Lumabas ang abiso, "Nagamit mo ang 5 evolution points, wala ka nang natitirang puntos." Lumabas ang impormasyon tungkol sa greedy hand, isang white jade emerald, isang assassin skill. Maaari itong gamitin laban sa mga halimaw, may isa-isa 0% hanggang 100 at 60% na tsansa na makakuha ng karagdagang loot reward. At may 20% na tsansa na ma-upgrade ang loot ng isang level. Tinitingnan ang lakas na nagmumula sa kamay, nagtataka siya, may 20% chance na tumaas ang loot level. Ang epekto ba nito ay hindi matatalo? Pwede kaya itong umabot sa 100% o 200% kung patuloy na lalago ang skill. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang tunog mula sa malayo kaya tumingin siya. Sa lupa ay lumitaw ang isang halimaw, isang boss pollutant level bronze. Nagulat siya. Ito ba ay pollutant? Mukhang ginagamit nito ang buhay ko at nag-a-advance sa silver level. Maraming tao dito, malamang na napaslang nito ang isang grupo ng 40 tao. Markahan niya ang lugar sa mapa at nagreklamo, "Sayang, puno na ang backpack ko kaya hindi ko makuha ang kahit ano kahit patayin ko ito. Kailangan ng boss ng oras para mag-recover, babalik ako pagkatapos ay lilinisin ko muna ang backpack bago patayin ito." Lumipat ang eksena sa isang nayon. Matapos kumalat ang balita mula sa grupo ni Zheng Li, sa bawat sulok ay usap-usapan ang mga tao, "Narinig mo na ba? May nag-alok ng 1 milyon para sa tulong ng top dark assassin para mag-level up. Patay na tayo, nababawasan ang buhay, nagsisimula na ba ang gobyerno ng solusyon?"
Tiyak na hindi tayo makakalabas. Sa puntong iyon, bumalik si Qin Feng at lumabas sa kalye. Mabilis siyang umupo sa isang sulok at nag-set up ng discount notification para sa mga kagamitan at skills. 0 minuto lang, bilhin na agad. Nakita ito ng mga tao at nagtipon sa paligid niya. Lahat ay interesado. Wow, kailan ba siya dumating? Pinapatay niya ang bronze level, tingnan mo siya. Wow, kailan ba siya dumating? Pinapatay niya ang bronze level, tingnan mo siya. Naka 2 sets siya ng bronze equipment at gusto pang magbenta ng 2 pa. Ito ba ang top dark assassin? Bakit hindi ko makita ang mukha niya? Nakamask na siya. Ang hitsura niya sa laro ay kapareho ng sa totoong buhay, misteryoso talaga. Ngayon, isang babaeng may takip sa mukha ang lumapit sa kanya at nagtanong kung paano makakabili ng eyes tracking skill. Mabilis siyang tumingin at sumagot, 100 araw ng buhay. Pagkatapos ay nag-isip, mukhang si Grey Rose ito, nasa ika-11 pwesto sa leaderboard. Nakamask din siya tulad ko. Nang marinig ng babae ang alok, nagulat siya, 100 araw. Sobrang mahal, pwede bang mas mura? Ang eyes tracking skill ay karaniwang nagpapabilis ng pagdami ng mga halimaw sa early magic system, 100 araw ay mura na. Nagmungkahi ang babae, pwede ba akong gumamit ng totoong pera? Tumingin siya ng diretsyo at sumagot, kung marami kang pera, maaari kang bumili ng buhay ng iba, pagkatapos ay makipag-trade sa akin. Kung walang mas mataas na bid, maaari kong itabi iyon para sayo. Tahimik ang babae sandali, pagkatapos ay nagsabi, pakiusap, maghintay ka lang ng kaunti. Pagkatapos ay bumalik siya sa grupo para makipag-usap, ano sa tingin nyo? Nang marinig ng mga miyembro, agad silang nagbigay ng opinyon at hindi ako tumutol. Sa kasanayan ng Genzi True Thought na ito, maaaring maabot ng grupo natin ang 3 antas ng mas mabilis. Sa anumang paraan, umalis muna tayo para maglaro. Ang mabilis nating pag-angat sa antas ay dahil sa mahusay na pamumuno ni Grey Rose, wala akong pagtutol. Nang mapagkasunduan na ang ideya, tumingin ang The Girl sa mga miyembro ng grupo at sinabi, sige. Kaya't ipagpalit niyo sa akin ang inyong maaaring ipagpalitang lifespan at ibibigay ko ang cash sa inyo pagbalik natin sa realidad. Pagkatapos, bumalik ang The Girl sa tabi ni Qin Feng at nagmungkahi, ito ay 100 araw, magkasundo tayo. Kasabay nito, lumabas ang abiso, na ibenta mo ang Genzi True Thought at nakatanggap ka ng 100 araw na maaaring ipagpalitang lifespan. Mula 268 araw tumaas sa 368 araw. Tumingin si Qin Feng sa The Girl at naisip, tiyak na higit sa 100 araw ang kanilang maaaring ipagpalitang lifespan. Nang makuha ng The Girl ang kasanayan sa Genzi True Thought, biglang lumitaw si Jiang Li sa harap niya at nagmadaling sinabi, sa wakas, nahanap na kita. Dark Assassin, bibigyan kita ng pagkakataon, basta itaas mo ako sa antas 3, pagbalik natin sa realidad, bibigyan kita ng 1 milyong cash. Sa labas, nagulat ang lahat, narinig ko lang na may nagbabayad ng 1 milyon para hanapin ang Dark Assassin at totoo pala ito, ang dali palang kumita ng 1 milyon dito. Kasabay nito, masiglang ipinakilala ni Jiang Li ang sarili, ang tatay ko ang presidente ng malaking kumpanya. Pwede kang magtanong sa paligid, huwag mag-alala, may pera akong pambayad. Samantala, tahimik lang si Qin Feng, medyo pamilyar ang pakiramdam niya at naisip, siya pala si Jiang Li. Sa nakaraang buhay, siya ang pinuno ng isang sindikato ng krimen na nawasak ng gobyerno. Lumabas sa abiso na ginamit niya ang cash para bumili ng maaaring ipagpalitang lifespan bilang pain. Pinilit ang maraming tao na magtrabaho para sa kanya ng iligal at sinamantala ito para patayin ang mga hindi sumusunod sa totoong buhay. Isang mapanganib na tao. Matapos mag-isip, malamig na sinabi ni Qin Feng, tinatanggihan ko. Matapos mag-isip, malamig na sinabi ni Qin Feng, tinatanggihan ko. Hindi makapaniwala si Jiang Li sa sagot, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay naibalik niya ang kanyang kalmado at muling inalok. Dark Assassin, kahit malakas ka sa larong ito, sa realidad, walang nakakaalam kung ano ang larong ito. Kung sasama ka sa akin, nangangako akong magkakaroon ka ng pagkain, inumin, sasakyan, bahay, babae, at lahat ng pinakamaganda sa hinaharap. Hindi pinansin ni Qin Feng ang sinabi at malamig na sumagot,
Kung wala kang bibilhin, pakiusap, iwasan mo ang daan at huwag abalahin ang negosyo ko. Nang marinig ito, nagalit si Jiang Li at sumigaw, nakakatawa ka. Pinayagan kitang manguna dahil pinapahalagahan kita. Sa totoong buhay, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Biglang nagbago ang mga mata ni Qin Feng, naglabas ito ng maliliit na ilaw, at tumingin kay Jiang Li na nagbabanta, isang patay pa lang, ang lifespan mo ay babalik sa zero. Sa puntong ito, naglabas din siya ng nakakatakot na itim na aura mula sa katawan niya, kaya natakot ang mga tao ni Jiang Li at umatras, pagkatapos ay tumakbo rin sila, tara na, bilisan, hintayin niyo ako. Sa puntong ito, naglabas din siya ng nakakatakot na itim na aura mula sa katawan niya. Kaya natakot ang mga tao ni Jiang Li at umatras, pagkatapos ay tumakbo rin sila, tara na, bilisan, hintayin niyo ako. Sa isang iglap, naibenta na lahat ng kagamitan ni Qin Feng, naibenta mo ang bronze na antas na damit at nakatanggap ka ng 19 araw na maaaring ipagpalitang lifespan. Mula 527 tumaas sa 546 araw. Mabilis ding isinara ni Qin Feng ang kanyang tindahan at umalis, sige, lahat ay naibenta na, oras na para harapin ang taong may orihinal na problema. Sa puntong ito, walang nakakaalam na ang maaaring ipagpalitang lifespan ay maaaring mag-extract ng kasanayan sa nakatagong realidad. Walang nakakaalam na ang larong nilimot ng Diyos na ito ay magpapabago sa kaayusan ng realidad. Ang mga totoong eksena na dati ipinagmamalaki ay magiging walang kabuluhan, tanging ang sariling lakas lamang ang pinagmumulan ng lahat. Dito nagtatapos ang episode ngayon. Kung nagustuhan ninyo, pakipindot ang like, share, at mag-subscribe sa channel para suportahan ang paggawa ng mga bagong video. Maaari rin kayong magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate gamit ang impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutan mag-subscribe, hihi. Ng lahat. Dito nagtatapos ang episode ngayon. Kung nagustuhan ninyo, pakipindot ang like, share, at mag-subscribe sa channel para suportahan ang paggawa ng mga bagong video. Maaari rin kayong magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate gamit ang impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutan mag-subscribe, hihi. Sa panig na ito, ang grupo ni Kanin pagkatapos ng ilang sandaling pagtakas ay napagod na rin, huminto sa isang sulok sa gilid ng kalsada na parang nawawala ang anyo. Si Kanin ay malakas na nagsalita, sinisigaw, ang lalaking ito ng dilim, hindi lang tinanggihan ang aking kondisyon, kundi binalaan pa ako. Hintayin mo lang na makabalik ako sa realidad, tiyak na hahanapin kita at papatayin. Sa pagkakataong iyon, mula sa isang eskinita ay lumabas ang isang lalaki at bumati, "Kumusta, Ate Kanin? Ako si Mau Diton, maaari mo akong tawaging Lolo Mau. Nasa level 2 ako ngayon at may alam akong ilang mga tip para mag-level up. Maaari kitang tulungan mag-level up, kaya ang 1,000-10,000 ba ay papayag ka pa rin?" Naiinis si Kanin, nakatawid ang mga braso at sumagot, "Tip, anong tip ba yan?" Ngumiti si Mau ng tuso at sumagot, "Hindi ko ito sasabihin sa karaniwang tao, pero para kay Ate Kanin, bilang pagpapakita ng sinseridad, pwede akong magbigay ng exemption sa iyo ng 1 beses. Sa ganitong sitwasyon, kung gusto mong mag-level up, kailangan mong ilaan ang 5 puntos ng pangunahing attribute, lahat ay ilalagay sa speed stat. Sa ganitong paraan, kapag tumakbo tayo ng buong lakas, mas mabilis tayo kaysa sa mga grip na yon. Naiintindihan mo ba?" Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Nang marinig ito, nagulat si Kanin, biglang bumuka ang bibig niya, at sa loob niya ay natuwa, ganun pala yan. Ganun pala ang laro. Peste, inilaan ko na ang 5 puntos ng attribute sa lakas, sayang. Mabuti na lang may nakakaalam ng laro. Matapos mag-isip, tumingin siya kay Mau at nagmungkahi, "Medyo interesante ka nga. Sige, tulungan mo akong mag-level up. Pero hindi ka kasing lakas ng dilim, kaya bibigyan kita ng 500,000. Tanggap mo ba? Itaas mo ako sa level 3, pagkatapos ay babalik ako sa totoong mundo at ipapadala ko ang pera sa'yo." Agad na natuwa si Mau at sumagot, "Walang problema.
Kahit malakas ang lalaking dilim na yon, mukhang may problema ang utak niya. Napakadaling magbigay ng pera pero ayaw niya, talaga namang tanga. Sa parehong oras, bumalik na rin si Qin Feng sa lihim na lugar. Nang makita ang aura ng halimaw sa harap niya, medyo nag-alala si Qin Feng at naisip, totoo nga, ang boss na ito ay umabot na sa silver level. Ang kulay abo na ulap ay yumakap sa katawan nito, at patuloy pa itong lumalawak. Mula silver level hanggang golden level, aabuti ng 7 hanggang 8 oras, kailangan kong maghintay ng matagal. Hindi nag-atubili, ginamit niya ang malamig na mga mata at naglunsad ng nakakalason na shuriken patungo sa halimaw. Bigla ang tinamaan ng halimaw at hindi nakapag-react agad kaya mabilis na bumaba ang yin nito ng 650. Sinamantala ni Qin Feng ang pagkakataon at ginamit ang Iye Niti Aise na naglabas ng sunod-sunod na mga aura na pahalang sa halimaw. Patuloy na bumaba ang yin nito, 211, 211, 211. Napansin niya na hindi pa rin ubos ang yin ng halimaw, kaya lumipad siya pataas at nag-isip, ang silver level boss ba ay may yin na 2 bawas 3 beses ng bronze level boss. Pinagsama niya ang lakas sa katawan, maraming itim na mga dulo na may aura ang lumabas, at mabilis na naglaho mula sa paningin ng halimaw. Pagkatapos ay nagsimulang mag-activate ang lason sa shuriken, at narinig ang masakit na mga sigaw ng halimaw. Nakatingin si Qin Feng mula sa gilid at naisip na kailangan pa ng 2 bawas 3 nakakalason na shuriken para mapatay ito. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar ng halimaw, at makapal ang usok sa paligid. Nang mawala ang usok, nakita ang halimaw na may maraming sugat at nakatayo lang sa isang lugar. Nakatayo si Qin Feng mula sa malayo at naisip, ang halimaw na ito ay isang magic system boss. Karamihan sa mga kakayahan nito ay area attacks at mataas ang damage. Pagkatapos maghagis ng nakakalason na shuriken, kailangan agad na umatras at lumayo sa saklaw ng atake nito. Kung tatamaan ako sa kasalukuyang li at defense ko, tiyak na mamamatay ako. Biglang nagising ang halimaw, tumingin ito kay Qin Feng ng malamig. At gamit ang lakas ng magic orb sa ulo nito ay sumugod ito upang atakihin siya. Agad na umatras si Qin Feng at naisip, kailangan kong hintayin matapos ang cooldown ng stealth skill. At mahina na ang atake ng boss bago ito umatake. Pagkatapos ay agad na magtago para makaiwas sa atake. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, unti-unting nanghina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Tama nga, pagkatapos ng ilang habulan, unti-unting nanghina ang lakas ng halimaw, huminto ito at buong katawan ay nanginginig habang humihina ang mga huni. Nakita ang pagkakataon, puno ng determinasyon ang mga mata ni Qin Feng at sinabi, ngayon na. Agad siyang lumapit sa harap ng halimaw at ginamit ang Iye Niti Aise. Isang diretsong atake sa ulo nito na nagbawas ng 650, 211 na di. Nang hindi na makalaban, nagmadaling lumayo ang halimaw. Masaya si Qin Feng sa likod at naisip, nakita ng boss na bumaba ang Li kaya nagsimulang tumakas. Mabuti, mas madali ang laban ngayon kaysa kung magulo bago mamatay. Hindi niya hinayaan ang halimaw na makatakas, pinagsama ang lakas sa braso. At naglabas ng isang aura upang tapusin ang halimaw. Mabilis na lumabas ang abiso, napatay mo ang halimaw, silver level boss, nakatanggap ka ng 1,800 nase. Congratulations, na level up ka sa level 5. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Congratulations, na level up ka sa level 5. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nang mabasa ang abiso, masayang tumawa si Qin Feng, haha, 2 level ang na-level up ko. At nakakuha pa ako ng 4 evolution points. Sa gantimpalang ito, ay level up ko ang skill na Greedy Hand. Lumabas ang abiso, skill na Greedy Hand ay matagumpay na na-upgrade. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 4 evolution points. Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit.
Nakakuha ka ng 124 araw na lifespan, maaaring ipagpalit. Nagulat si Qin Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng 2 beses na bonus. Nagulat si Qin Feng at naisip, diretsong nakatanggap ng 2 beses na bonus. Ang silver boss na ito ay nagbigay sa akin ng 12 evolution points at 372 araw na lifespan na maaaring ipagpalit. Sa bonus ng Greedy Hand, isa sa mga loot mo ay may upgrade mula silver hanggang golden level. Tiningnan niya ang item sa ilalim ng balat at masayang sinabi, ito ang golden level headgear. Siguro ito ang Greedy Hand sa rare level, may 20% chance na ang bonus loot ay tumaas ng 1 level. May 7 o 8 na items, pero ang backpack ko ay may 0 slots lang. Hindi ko pwedeng palaging pumatay ng boss at agad umuwi. Sayang ang oras, sana bigyan ako ng halimaw ng 1 ring o kung anuman para madagdagan ang slots ko. Habang nagsasalita, may liwanag na lumabas mula sa item at nagulat siya. Ito ang transition pabalik sa dealer. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabalik. Hindi tulad ng mga nakaraang malulungkot na pagbalik, sa pagkakataong ito ay masayang sumigaw siya, sa wakas ay buhay pa rin ako at nakabalik. Nakita ito ng 2 kasapi sa kanang bahagi at tumawa, mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level 3 at nakabalik sa maliit na bayan. Mabuti na lang at si Wang Meng ang boss, kaya nakapag-level up tayo sa level 3 at nakabalik sa maliit na bayan. Ito ang pagsisikap nating lahat, sabi ni Kanin nang may pasasalamat. Tama, sobrang galing ni Wang Meng na boss. Pagkatapos ay nagkunwaring nahihiya si Kanin at sinabi, sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss. Sayang lang wala akong oras para makipagkaibigan sa boss. Isang kasapi ang nakinig at nagpakalma, hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya. Hindi naman siguro, kung suot mo ang bagong gear na ito, siguro papayag siya. Lumabas ang leaderboard, ang number 1 ay ang dilim, isang assassin sa level 5, number 2 ay si Wang Meng, isang warrior sa level 3, number 3 ay si Balala, isang warrior sa level 3. Umabas ang leaderboard, ang number 1 ay ang dilim, isang assassin sa level 5, number 2 ay si Wang Meng, isang warrior sa level 3, number 3 ay si Balala, isang warrior sa level 3. Isang warrior sa level 3. Nang makita ang leaderboard, nagulat ang mga tao sa bayan at sinabi. Bagong update sa leaderboard, umabot na sa level 5 ang dilim. Mula level 3 diretso sa level 5, gaano kaya kalakas ang Zikon boss na ito? 10 minuto lang ang nakalipas, nakita ko ang boss na nagbebenta ng gear. Tapos bigla na lang nag-level up ng 2 level ng mabilis. Ang kapatid kong babae ay 18 na taong gulang. Sana magustuhan siya ng boss para makakuha rin ako ng pabor. Tulungan mo akong mag-level up, sige na, 1,000 10,000, hindi man lang siya nagpakita ng interes. Paano pa kaya siya magpapakita ng interes sa kapatid mo? Samantala, si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe, kakapasok ko lang sa level 3, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Samantala, si Balala sa isang tabi ay napapailing, grabe, kakapasok ko lang sa level 3, tapos ang matanda ay nasa level 5 na, may palagay pa ba siya sa amin? Narinig ito ni Wang Meng at malakas na nagbigay ng aliw, Trina, huwag kang masyadong mag-alala. Bawat isa sa atin ay babalik sa realidad at ipapaalam sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan tungkol sa banal na laro gamit ang baka. Maaaring magulo ang mundo, kaya dapat nating ihanda ang ating mga malalapit sa atin. Nang marinig ito ng lahat, sumang-ayon sila, sige, mag-ingat kami. Ganun na lang, bumalik ang grupo sa realidad, sa isang kwarto, si Wang Meng ay gising na ng pagod. Nang makita siya, narinig pa rin ang mga tao na nag-encourage ng malakas, tingnan nyo, gising na si Wang Meng. Ipaalam sa leader ng grupo, gising na si Wang Meng. Lumapit ng may pag-aalala ang mga miyembro at tinanong siya, Wang Meng, ano ang nangyari sa'yo, ayos ka lang ba? Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo kanina?
Ang katawan mo ay naging transparent, huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sa'yo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Pinag-aalala mo kami ng sobra, alam mo ba kung ano ang nangyari sa'yo kanina? Ang katawan mo ay naging transparent, huwag mo akong takutin, Wang Meng, sinabi ko na sa'yo kahapon na magpahinga ka na. Tutulungan kitang bantayan ang iyong kalagayan. Hindi pa makabawi si Wang Meng, medyo malabo pa ang isip niya, tahimik siya ng matagal. Pagkatapos, sa gusali ay narinig ang mga tao na nagmamadaling nagsabi, tawagan niyo agad ang lahat, mag-ensayo muli tayo, may malaking nangyari. Dito na nagtatapos ang ensayo ngayon. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo, pakipindot ang like, share, at subscribe sa channel para magkaroon kami ng inspirasyon sa paggawa ng bagong video. Bukod dito, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagtaas ng views o pag-donate gamit ang impormasyon sa ibaba ng paglalarawan. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, hehe.